Sige po, can I request lang lahat ng mga kapatiran natin, tayo-tayo na lang naman. Forward kayo. Yan. Yung may bangko po sa inyong unahan, upuan po ninyo. Magbukas tayo ng Bible natin sa Mark 14:36 and 37. Mark 14, verse 36. Yan. Verse 36. Lahat na handa na makinig ng salita ng Diyos, can you say amen? This would be fast, so I want you to understand this word very, very carefully. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. There's two things na kailangan natin maintindihan sa salita na ito. Number one, this is Jesus speaking. Before He was crucified, bago siya mapako sa krus, there was a time that in Gethsemane that He prayed, no? At in the Garden of Gethsemane, nung nananalangin na siya, kasama niya yung disipulo, ng disciples, hindi lahat, the closest ones to Him, ang kasama niya. And while He was praying, sabi niya, Lord, pagdadaanan ko lahat ng problema lahat ng pagsubok. Pwede bang wag na lang? Dadaan ako sa pagod, dadaan ako sa palo, dadaan ako sa kahirapan, sakit. Pwede ba wag na lang? Pwede ba alisin mo to sa akin? Pwede ba, kasi alam mo yung dadaanan ko, pwede bang skip mo ko doon sa magaan na? Wag kong daanan lahat ng mga hard part. Pero sabi ni Lord, pero Lord, dahil ito yung plinano mo para sa akin, hindi yung kalooban ko ang mangyari, kundi yung gusto mo. Tingnan niyo yung word na ginamit, kailangan natin manuhan, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang, yung term po na ginamit niya is pagsunod. If we could break this down, it's saying, I humble myself down, I know some things, alam ko yung mga mangyayari, alam ko mapapahamak ako, alam ko may mangyayari sa akin hindi maganda, alam ko may paghihirap, pero Lord, higit sa lahat ng kaya kong tanggapin, yung pagsunod ko sa iyo ang pinaka-importante. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, pumikit po tayo manalangin. Panginoong Jesus, sa gabing ito, turuan mo kaming lahat. Salamat, Panginoon, dahil patuloy ka nangungusap sa bawat isa sa amin. Nawa, dalangin namin, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita, patuloy mo kaming turuan. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga hindi namin pagpapahalaga sa iyo. At ngayong gabing ito, alisin mo lahat ng pagod, alisin mo lahat ng mga alalahanin, at sa gabing ito, kausapin mo po kami. Maranasan namin ang iyong presensya, pagkat ang iyong presensya ay sapat na upang kami lumakas, pagpalain, upang kami magkaroon ng kapayapaan at magkaroon ng katugunan, ikaw lang na kayang magbigay. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Palakpakan natin malakas si Lord. Tayong lahat ay makakaupo. There's one thing that is the best for us. At kapag alam mo na yung the best para sa iyo, you should always take it. Kapag isang bagay ay pinakamaganda para sa iyo, dapat kinukuha mo. Dahil kapag isang bagay hindi mo nakuha at yun ang maganda para sa iyo, you're settling for less. Tumatanggap ka ng bagay na hindi mo ikabubuti. Gumatanggap ka ng bagay na pwede na, pero alam mo sana may mas maganda. Maganda maging mabait. Maganda maging mabuti. Mapagbigay. Lahat ng yan mabuti. Pero kung gagawin mo lahat ng yan ng walang pag-ibig, walang kabuluhan, wala ring kwenta. Sayang din.
May higit na magandang pinagagawa ang Diyos. At ang pinakamagandang pinagagawa ng Diyos sa lahat ng tao is to obey. So topic po natin for today is obedience. Can we say obedience? Sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Ang sabi ng Jeremiah chapter 7 verse 23, if we could read Jeremiah 7:23. But this command I gave them. Ang kausap po ng Diyos dito ay ang Jerusalem o ang mga anak niya. Sino ito anak ng Diyos? I want you to understand, this is God talking to us, but this command I gave you. Binibigay ng Diyos ang utos na ito sa atin. Ano iyon? Obey my voice. And I will be your God. And you shall be my people. Hindi tayo nagiging tao ng Diyos dahil mahal natin siya. Hindi tayo nagiging tao ng Diyos kasi kasama tayo sa church. Kasi close ka sa leader mo, sa pastor mo, o kaya may maganda kang nagawa. That's now how you become a people of God. You become a people of God, we become a children of God. Nagiging anak tayo ng Diyos when we obey His voice. Walang kinalaman yung dami ng ginawa mo sa church. Yung pinagod mo. Kung hindi yan ang tinig ng Diyos sa buhay mo, walang kwenta yan. And kung may uuwi man po tayo ngayong gabing ito ang iuwi nating lahat. Mula ngayon hanggang sa pagdating ng Diyos, ilagay nyo na sa puso, isip, espiritu nyo, itatak nyo po ito. Ano man ang gagawin mo, nandyan ba ang Diyos? Ano ang gagawin mo, gusto ba ng Diyos? At higit sa lahat, ano man ang gagawin at didesisyonan mo, utos at tinig ba yan ng Diyos? Dahil kung hindi rin, wag na. Ano mang hindi mo sinunod sa utos ng Diyos, pananakit sa puso niya. Sample. Pwede ba ako mag-sample? Pagandahin natin ng church, hindi naman utos ni Lord. Matutuwa ba si Lord? One time, this is a testimony, siguro alam ng iba, pero ito'y naging patotoo na. Patotoo po ito ni Bishop Boy Ramos, sa mga hindi nakakalam. Dati po siya'y tiga, buhat ng bag ng kanyang pastor. Okay? And eventually, narinig to ng mga national council natin. Kaya ang ginawa nila, ganun din po ang kanilang ginagawa. Pero one day, may isang pastor tayo, national council natin noon, na nakita niya yung pulpito ay medyo magulo. Kaya ginawa niya, pininturahan niya. Imbis na matuwa, nagalit. Kasi, hindi naman utos ng Diyos sa kanya yun eh. Bakit ang tao sadyang matigas ang ulo? Kasi ang tao gustong sundin ang gusto lang nila. Yun ang sabi ng Timothy chapter 3. Yun ang sabi ng Timothy chapter 3. Ano daw? Ang tao gustong gawin ang gusto nila. Ang gusto nilang marinig, ang gusto nilang marinig. Kaya anong kwenta ng pagsunod natin kung hindi yun ang inuutos ng Diyos sa atin? Ibig sabihin, kung hindi yan ang pinasuutos ng Diyos, makakasakit ka lang at masasayang lang ang effort mo. Ano nangyari doon sa pastor na iyon? Hindi na nga natuwa ang pastor niya, pinagalitan pa siya. It doesn't matter gaano ka kaaga. It doesn't matter gaano ka kadaming ginawa. Isipin nyo to sino po yung mga magulang dyan? Nag-utos ka sa iyong anak, labhan mo to. Nagwalis siya, nagligpit siya, nagtupi siya, nagluto, nagsaing. Pag uwi mo, hindi niya naligpit yung pinaliligpit mo, yung pinatutupi mo. Ano mangyayari? Galit ka pa rin. Bakit? Kasi sa lahat ng ginawa mo, hindi yan ang inutos ko. Ang problema po sa maraming Kristiyano, tinuturing ang Diyos, kung ano yung gusto niya, yun ang inutos ng Diyos. Amen. Hindi porke sa dami ng ginawa mo, yun na yung kapalit ng hindi mo pagsunod. Ay, hindi nyo narinig. Hindi porke sa dami ng ginawa mo, yun na yung kapalit ng hindi mo pagsunod. Ano sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 10? Huwag nyong kakaligtaan ang pagtitipon-tipon, ang pagdalo ng gawain.
Suggestion ba yon? Ay, sa lahat na nakakaintindi, ano po? Suggestion po ba yon? Command. If it's a suggestion, you have the choice not to obey. Kapag suggestion, meron kang option na hindi sumunod. Pero kapag command, obey. Sa soldiers po, meron sila, obey now, complain later. Kay Lord, obey now, never complain. Why? Pagkat alam kong lubos ang plano ko sa inyo. Yun ang sagot ng Diyos sa atin. Pagkat ang aking isip ay hindi mo isip, ang aking pamamaraan ay hindi mo pamamaraan. Ang problema sa atin, gusto natin yung pamamaraan natin, yun ang gusto ni Lord. And obedience doesn't work like that. Sabi dito sa Jeremiah chapter 7 verse 23, basahin natin ulit. Very 1, 2, 3, 4. 4 verses na lang tayo after neto. But this command I gave them, obey my voice and I will be your God. Kaya hindi natin Diyos ang Diyos kasi ang pagiging Panginoon niya hanggang sa pagliligtas lang sa atin. Kaya hindi siya ang Lord of our lives kasi niligtas ka lang niya pero hindi mo siya nasunod. Kaya hindi nangyayari yung I will be your God and you will be my people kasi gusto natin sundin siya dahil niligtas niya tayo pero ayaw natin siya sundin dahil inutos niya. Sa maraming bagay, alam mo, sabi ko kanina, kung may uwi man kayo, ito na yung uwi niyo. Sa gagawin mo, sa didesisyonan mo, sa mga mangyayari sa iyo, tanungin mo yung gagawin mo. Ang dito ba ang Diyos? Gusto ba ni Lord to? Dahil kapag yung mga bagay na yung tanong na yun nasagot mo, alam mo na kung sinusunod mo ang Diyos, alam mo na kung siya ang Panginoon mo, hanggang ngayon, ikaw ang Panginoon mo. Gusto ba ng Diyos magkaaway kayo mag-asawa? Gusto ba ng Diyos na may naghihirap sa atin? Kaya kung may nangyayari sa buhay natin, tanungin mo, andito kaya si Lord? Yung dinesisyonan ko kaya na ito, ginusto ni Lord? Yung pagiging late, pagiging absent, yung pinagpalit ko si Lord, ang dami ko namang ginawa, naintindihan na ni Lord. Dami ko namang dami kong ginawa para din naman kay Lord yun, maintindihan ni Lord. Tanong ko, naintindihan kaya ni Lord? Pagod ka buong araw sa pagtatrabaho. Pagod ka sa paggawa ng, sabihin na natin sa ministry na rin, nag-practice ka, napuyat ka, tapos isang service lang naman. Meron naman next week. Naintindihan kaya ni Lord? Sabihin ko sa inyo, hindi. Maintindihan ni Lord yan kasi nag-a-adjust pa kami bilang pamilya. Nag-a-adjust pa ako kasi may mga schooling ako. Naintindihan kaya ni Lord? Kasi kung ibibigay niya ang isang bagay sa iyo para ilayo ka niya sa Kanya, ibig sabihin, hindi dahil hindi mo kaya, kundi hindi ka lang marunong sumunod. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya maraming Kristiyano po, mga manggagawa, nakikinig sana sa mga online. Hindi lumalago ang pagkanilang paglilingkod. Dumadami pero walang pagtaas. Ang kanilang perception in life is still the same. Why? Kasi the obedience in them is only in the capacity of their previous level. Ibig sabihin, yung dating pagsunod nila, ganun pa din ang pagsunod nila na iba lang ang ginagawa. Sample, dati head ka ng young pro or youth or dance or kung anumang ministry. Hindi ka umakyat, hindi ka nag-level kung naging part ka ng worship team. Hindi. Sumusunod ka pa rin kay Lord, pero yun pa rin, isa pa rin. Gusto mong pag-angat, asan ang hinahandle mong tao? O dati, ito ang pag-angat.
Nasusundan niyo po? Ang pagsunod kay Lord, kailangan padami ng pagsunod. Padami ang nasusunod mo kay Lord. Hindi, sinusunod ko naman si Lord. Kaya ito, medyo over na sa akin, hindi na ito muna maintindihan ni Lord yan. Hindi yun pag-angat. Ang pag-angat ng level ng paglilingkod ay pagsunod sa isa hanggang magdagdagan ka ng may pangalawa ka ng ginagawa ng pagsunod sa Diyos, may pangatlo na, may pang-apat na. Hanggang makita mo ang iyong sarili, ang dami ko sinusunod kay Lord. Ang daming pinagagawa ni Lord na nagagawa ko na ngayon. Sabi ng Jeremiah, chapter 7, verse 1, and I will be your God, and you shall be my people, and walk in all the way that I command you. Wala siyang ibang hiningi, kundi sundin yung utos. That it may be well with you. Walang bagay na inutos ng Diyos na ikapapahamak natin. Kaya ang tanong mo, nandito ba si Lord sa desisyon ko na to? Kung wala, hindi ko dapat to gawin dahil hindi niya to boses. At kung hindi niya to boses, kapapahamak ko ito. Kung nandito ang Diyos, kahit masakit sa akin, kahit parang hindi ko gusto, not my will be done, but your will be done. Hindi yung kaloob ko, pero yung kaloob mo, Lord, ang masunod. Kasi kung kaloob ko, imagine this, Jesus. No, si Jesus, meron pong phone, pakipatay po. Yan. Si Jesus. Nananalang sa Gethsemane, sabi niya, Lord, ayoko, pagdadaanan ko. He has the perception and the vision to see what's coming. Dadaan ako, hagupitin ako, duduraan ako. Hindi pwede yun. Panginoon ako eh. Diyos ako sa langit, tas gaganunin ako. Ayoko na ituloy ito. And on that moment, he could transfigure and go back to heaven. At that moment. But he did not choose kasi gusto niya ipakita, siya nga dumaan sa pagdura, sa pag-humiliate, sa paghuhubad, paghahagupit, hanggang kamatayan ang kanyang pagsunod. Para mapakita sa ating lahat na kung ako natutong sumunod, kaya mo din. Malakas na palakpak sa Panginoon. Sa Luke chapter 6, verse 46, makikita natin that obedience requires humbleness. Ang sabi niyan, Luke 46, 46 and 47, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Ang tanong niya, tinatawag niyo pa akong Panginoon, Panginoon, hindi niyo naman ginagawa yung inuutos ko. Ibig sabihin, without obedience, you cannot call Jesus your Lord. You cannot be a Christian then. Kasi ang pagiging Christian ay pagsunod kay Kristo. What does Christian means? Follower of Christ. And if you do not follow His orders, His command, you should not be called Christian. Kaya maraming tao sa loob ng church, hindi Christian. Religious people lang. Tanungin mo katabi, religious people ka ba? Hindi masama ang pagiging religyoso. Hindi masama. Pero nakakalungkot, religious people, wala palang kinaiba doon sa dati mong relihiyon. O kaya sa mga kulto, wala rin kinala. Kasi ang kulto, religious din. Hindi yun ang requirement ni Lord. Ang requirement ni Lord, ano? That we may be followers of Him. You can only be a follower when He commands, you obey. And obedience means, it starts with, you can only obey. Gusto ko marinig niyo po ito, kaya mo lang sumunod kapag nagpakumbaba ka. Bakit? Kasi ang tao may sariling rason. Totoo, hindi. Kaya ko naman. Meron naman akong galing. May diskarte naman ako. Ako na lang. Ang problema, hindi gusto ni Lord. Ano daw nangyayari kapag hindi gusto ni Lord? Tapos ginawa mo, kapahamakan. Ilang beses ba sa buhay natin na alam mong hindi gusto ni Lord ang gagawin mo, tinuloy mo na pahamak tayo? Ilang beses ba yan sa buhay natin? Meron ba mga papatotoo na ganyan? Dahil ang ayaw ni Lord, pinilit mo yung gusto mo. Sabi dito, and do not do what I tell you. Verse 47, anak. Everyone who comes to me and hears my words
And kailangan natin i-highlight yun after nung here's my words eh. Everyone who comes to me and hears my words and does them. Kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, do not harden your heart, obey quickly, because late obedience is disobedience. Huwag mo nang patigasin ang puso mo, saka ako na po gagawin niya, magbago, hindi ko pa yata time. Late obedience is disobedience. Here's the good thing, no one would push you to do what is right. Walang pipilit sa iyong gumawa ng tama. Pero wag mong sisisihin ng tao kapag sinabi ko sa iyo eh. Huwag kang magigilt. O huwag kang parang nako-condemn. Kapag sinabi na nung nagpaalala sa iyo na, sinabi ko sa iyo eh. Bakit? Nararapat mo lang tanggapin yon dahil pinagsabihan, pinaalalahanan ka na. Sino dito napagalitan na ng magulang nila? Sa bagay na alam mong hindi pinagagawa sa'yo, pero ginawa mo pa rin. Ilang beses ako napalo ng tatay at nanay ko dahil sa ginawa ko ang bagay na ayaw nila eh. At tuwing sasabihin nila, sinabi ko na sa'yo, ang daddy ko po nanggaganyan ng utak eh. Sinabi ko na sa'yo. Tapos mamimingot. Makulit ka. Tuwing gaganon ako, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na, sinabihan mo na nga ako, nagkamali na nga ako eh. Gaganyanin mo pa ako. Hindi, bakit? Alam ko mali na nga. Kinulit ko pa yung sarili ko, gawin yung gusto ko, imbis yung gusto niya. Kung alam natin ang isang magulang, walang gustong ipahamak ang kanyang anak. Napapalo ko po ang aking anak, si Jesse, si Ella rin. Ngayon, 2 years old na siya, stage na ng palo sa kanya eh. No, napapalo ko po si Jesse, si Ella. At ang sinasabi ko lang, Daddy told you so, not to do it, yet you do it. Kaya kapag pinalo ko sila, bawal silang umiyak. Di ba ganun ang tao? Kapag ka pinalo tayo ni Lord, umiiyak tayo kay Lord din. Apaka-awkward kay Lord nun. Ginigilt trip mo yung sarili mo sa katigasan ng sarili mo. Tapos iyak ka, Lord, ba't nangyayari sa akin ito? Ano sabi ni Lord sa'yo? Ewan ko, tingin mo. Nagigets niyo po ba? Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what He is like. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. 1 Samuel chapter 15 verse 22, obedience is better than sacrifice. Yung mga tingin mo na kaya mo i-sacrifice kaysa sumunod ka. Dahil tingin mo mas maganda ang yung mga ginagawa, ang yung sariling pasya, kapatid, may kapahamakan. 1 Peter chapter 1 verse 14. Basta tayo, okay lang ba? Sabi dito, verse 13 muna po tayo magsimula. Therefore, with minds that are alert and fully sober, habang ang buhay natin binago na, malinis na, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed to His coming. Verse 14, as obedient children, this is how God describe His children. Ganito lang po dinescribe ng Diyos yung kanyang anak as obedient. Then may requirement. Meron siyang binigay na requirement. Una, ang tunay niyang anak, tinawag niyang masunurin. Wala siyang anak ng tinawag na hindi masunurin. Ang sabi niya, as obedient children, do not be conformed to the passion of your former ignorance. Hanapin mo itong version na to. As obedient children, do not conform to the evil desires you have. Kaya pala tayo hindi nakakasunod kasi yung sarili natin ang pasya. Pero tinawag ni Lord ang sarili nating pasya na evil desires. As if it is you the before you knew Christ. Ang sabi niya, ang pagsunod natin sa Diyos ay dapat, nakikinig kayo? Pagsunod natin kay Lord, dapat, ano daw? Hindi nakagaya nung dati natin.
na ang nasusunod yung sarili natin dahil parang hindi tayo anak ng Diyos. Hanapin niyo yung version na to, anak. Ano bang version to? NIV. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. Hindi ka na ignorante. Alam mo na ang tama. Ang tigas lang ng ulo mo. Alam niyo isang katigasan ng ulo ng tao? Hindi pinagagawa, gagawin. Pinagagawa. Sabi mo sa akin, ba't ang tigas ng ulo natin? Sino dito maaamin ganyan ng tao? Tapos magpo-point finger. Maninisi ng iba. Tapos kapag na-correct, nandyan kayo? Pag na-correct, di naman nila nakita yung effort ko. Hindi pinagagawa. Tapos yung pinagagawa, hindi mo gawin. Alam mo, ang sabi ni Paul dyan, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. Ano ito? Kasalanan. Kaya yung bagay na hindi pagsunod sa Diyos, ano daw? Pastor, ang hirap pakinggan ng tinig ng Diyos. Totoo ba? Ang hirap malaman ang heart ni Lord. Simple lang, may pastor na ibinigay sa atin. At ang pastor nyo, nag-assign naman ng mga leaders. Sabi dito, obedience requires humbleness. Kaya lang hindi ka makasunod kasi ayaw mo magpakumbaba. Hanggang ngayon, mayabang ang tao. Alam ko naman kasi, kaya ko naman yan. Ignorance, sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 14. Tingnan nyo 1 Peter chapter 1 verse 14. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. Ignorance makes us arrogant. Ignorance makes us arrogant. Ibig sabihin, kapag hindi mo alam, nagiging mayabang ka. Kaya hindi ka makasunod kasi yabang ang nauuna. Ano sabi ng mga tao, at kailangan maintindihan natin, ano sabi ng disciples nung nakilala nila si Jesus? Sabi nila sa Acts chapter 5, nahuli sila na nangangaral na salita ng Diyos. Pinagbabawal nun nung time na yun Yan tinuturo nyo na yan, labag yan sa Judaism, sa kinalakihan natin bilang mga Hudyo. Huwag nyong ituro yan, sabi ng mga Pariseo. No? Sabi ng mga high priest, ng mga teachers of the law that time. So nahuli sila, tingnan nyo sabi sa kanila, nagtatalo-talo yung mga mga to matigas ang ulo. Papatay na yung mga yan. Ngayon, totoo ba at hindi nyo ba itatanggi na pinapangaral nyo si Jesus? Dahil hindi sila ignorant kay Jesus, this is what they said in Acts chapter 5 verse 29. We rather obey God than men. Inuutos yung tigil namin yan, pero susundin namin ang Diyos kesa sa inyo. Why? Because they are not ignorant. Nagets ninyo? Dahil hindi sila inosente o walang alam. Alam nila ang katotohanan. Tingnan nyo, bakit importante malaman yun? Ang nag-uutos sa kanila, sino? Mga may alam. Kaso ang tunay na pag-alam ng salita ng Diyos, kanina binasa na natin hindi kabisado mo lang, kundi sinasapamuhay mo. Sila, hindi lang nila alam na kasama nila ang buhay. Nakilala nila si Jesus. Kaya hindi sinabi nila, I'd rather obey God than men. Hindi nila sinasabi, kayo lang. Kundi maging kami, hindi kami ang masunod. Kasi kung nung time na yon sila ang masusunod, ako mismo, kung ako'y malalagay sa kalalagayan na iyon, hindi po ako magkukunwarin. Oo, magpapahagupit ako. 39 lashes po iyon, hindi ko gugustuhin yun. Para lang po alam ninyo, nung sinabi nila yon, sabi ng mga pare, sabi ng mga high priest sa mga tagapagturo, ganun ba? O sige, papatay nyo na yan. Pinigilan lang ng isang tagapagturo, si Gamaliel. Pinakamagaling na tagapagturo, pinakamatalino tagapagturo ng law. Sabi ni Gamaliel, wag.
Kasi kung ipapapatay nyo yan, lalo lang silang dadami. Hayaan nyo na kapag namatay sila, kusang magkawatak-watak at manahimik. Pero ito sabi ni Gamaliel sa huli, kung sa Diyos yan, wala tayong magagawa. Kung papapatay nyo yan, lalo magpapatuloy yan. Pero kung hindi sa Diyos yan, kusayang mawawala. Sabi ni Gamaliel, pero kung sa Diyos yan, tayo pa nagmukhang laban sa Diyos. Ang pagsunod mo, kakampi mo ang Diyos. Kaya kung sumunod ka sa Diyos, ng tama, hindi mo marinig ang Diyos, may pastor ka. Simple lang, gusto ba ni Lord to? Andito ba ang Diyos sa desisyon na ito? At kung wala ang Diyos sa desisyon na ito, kailangan kong pilitin ang sarili kong kayabangan, kaignorantihan, na magbago ng desisyon sa gusto ni Lord. Sample, pagpapalit mo ang gawain o kaya malilate ka, alam mo naman talaga may gawain na. Alam niyo po, huwag kayong mag-alala, kakaturo lang yan nung kahapon sa pastorals. First Tuesday, saka sila mag-i-schedule. Alam niyo namang every first Tuesday may pastoral meeting. First Tuesday pa kayo mag-i-schedule ng ibang bagay. Parang iko-connect ko lang din po. Alam niyo, may midweek service, manggagawa kayo. Saka pa kayo tatama rin, hindi ka tinamad nung Tuesday. Hindi ka tinamad nung Thursday. Di ba? Hindi. May labas ka, hindi mo ginawa nung Tuesday yung labas. Hindi mo ni Lunes. Wala naman tayo gawain ng Lunes, Tuesday. Thursday, wala naman. Bakit? Ignorance. Now, iba-iba ang excuses ng tao. But excuses, okay, iba-iba ang rason ng tao. But reasons are excuses not to obey God, but our own will. Ano daw? Reasons, yung mga kadahilanan. Paano, Pastor? Valid naman yung reason ko. Talaga namang ko. Alam nyo ba, naalala ko po nung bayang mami at daddy, isa lang ang rule. Kaya ka-absent ng church kasi, life and death. Life and death. Ano? Agaw buhay ka na, kaya hindi ka nakapunta ng church. Sa hindi po nakarinig, ulitin ko. Kinukuha ka na ni Lord, kaya lang hindi ka nakapunta ng church. Pastor, nakakaya, late ako. At okay nang dumating ng late kasi hindi ka dumating. Dumating ka man ng all glory, pinakita mo kay Lord kasi priority kita. Pasensya na, hindi ko na-control yung traffic, hindi ko na-control yung weather. Alam ni Lord yung heart mo. Kaya sabi niya, 1 Samuel chapter 17, God looks at the heart. Doon pa lang kinausap ka na ni Lord, traffic na traffic ka, Lord, pagod na pagod ako, pero doon ako sa church. Reasons are excuses not to obey God, but our own will. Mark chapter 14, verse 36. Kanina binasa na natin yan. Last verse natin. Kaya tayo hindi makasunod kasi ayaw nating magpalakas sa Diyos. Sabi ng Bible, ang isang taong ayaw sumunod sa Diyos, kaaway ng Diyos. So there is only two sides of the coin. In obedience, there's only two things. If he is a king, his words shall not bend. Kung hari siya, hindi pwedeng mabali ang utos niya. So dalawa lang yon. Ano? Either totoong hari ng buhay natin ng Diyos, either totoong Panginoon natin siya. Hanggang ngayon, hindi pa talaga tayo pala tunay na Kristiyano. Weaknesses are not to hinder us from obeying. Kung mahina ka, nakikinig po tayo. Kung mahina tayo, magpalakas tayo kay Lord. Dahil kung hindi tayo magpapalakas kay Lord, malakas ang sarili natin, kaaway natin ang Diyos. Basahin natin last verse natin. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 11. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 11.
kaya natin magagawang sumunod sa Diyos. Sabi niya dito, tulad na nasusulat, siya'y masagana nagbibigay sa mga duka, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay, 2 Corinthians chapter 12. Mali ako. Yan. Kaya pala. Verse 9. 9 verse 12 yung binasa ko. 12 verse 9. Ito na. Ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang naahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. So ibig sabihin, even in weaknesses, we could obey God. Even in struggle, we could obey God. It's never an excuse. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusit, kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, dun ako nagiging malakas. Ako'y naging hangal, ngunit kayo ang nagtulak sa akin na magkaganoon. Kayo sana ang dapat pumuri sa akin dahil kahit na wala akong kwenta, hindi naman ako nahuhuli sa magagaling na apostol na iyan. Buong tiyaga kong pinatotohanan, verse 12, pinatutuhanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamamagitan ng mga himala at iba pang kamanghamangang bagay. Paano nakalamang sa inyo ang ibang mga iglesia? Tignan niyo po kailangan natin ito maintindihan. Ito yung last verse natin. Weaknesses are not an excuse. Pero marami sa atin kulto, daig tayo. Paano nakalamang sa inyo ang ibang iglesia? Sila'y nakalamang dahil hindi ako naging pabigat sa inyo. Ipagpatawad ninyo ang pagkukulang kong iyon. Sa mga sumunod na talata, sinabi ni Paul diyan na ang kinalalagayan niya ay ang matinding pagsunod ng mga taga-Korinto. May good, deep obedience ang mga taga-Corinthians. Sabi niya, hindi ako naging pabigat sa inyo, sumunod na kay Lord, hindi dapat kayo dinadaig ng ibang iglesia. Kasi hindi naman pabigat yung pastor nyo sa inyo eh. Anong ibig sabihin lang nun? Walang pastor na nagpapabigat sa inyo. Kaya tinuturo lang sa inyo yung tama. Matuto lang tayong makinig. Sabi ni Mami, naalala ko po, nasa craft tayo, Kabesnan, sabi ni Mami sa atin, pagka tinuruan na kayo ng pastor nyo ng mali, tumakbo na kayo, manap na kayo ibang church. I don't think nagtuturo ako sa inyo ng mali. Sumunod tayo sa Diyos. Sumunod tayo lahat sa Diyos. Ikabubuti natin, ikaaayos natin iyan. Today, I pray. May natutunan tayong lahat. It's the simple thing. That is obedience. Kung si Lord nagpakumbaba, anong sabi ni Jesus mismo? Lord, not my will, but your will be done. Hindi yung gusto ko, pero yung gusto mo masunod. Sa kabila ng pagdadaanan niyang mahirap, tayo lahat po ay tumayo. There are things